Wow! Ibang klase talaga si Sinigang, sir. Ibang klase ka talaga, paring Stephen. Nice hit. Majijinx ba natin to? 7, 6, 5, 4, 3. Yung healers nakatutok na naman sa throwers at unti-unti na nauubos ang troops dito ni Limiel, sir. Naku, patay! Ang magkalaban ngayong gabi ay PHT Esports versus JSWFY. Ito ay FWC Cup Week 3. So players dito ng PHT Esports ay si C5, Tep Gaming, Limiel Strong, and si Sinigang. Sa JSWFY, si Ichanan 2, si Kari, si Molly, si David Way, and si Tropa 1. Ayan, good luck both teams. Ano nangyari sa nose mo, Kuya Ken? Goods naman dati. Ano nangyari sa ilong ko? Saan may live yan? Dito siguro sa akin, boss. Oy! Mag-start na tayo dito. Ang first attacker ay si Sinigang. Eto na, si Sinigang. First attacker ng PHT Esports. Good luck. So, gamit niya dito yung kanyang paboritong RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Root Rider Valkyrie Smash. Okay, gumamit siya dito ng Earthquake Spell. Uy, pupunta sa air defense. Okay, si King ay naka Snake Bracelet Spiky Ball. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden Eternal Tomb Rage Gem. And then si RC ay Haste, Vial, and Electro Boots. Okay. So napunta yung RC niya dito sa may Rage Spell compartment. Okay na rin. Pero mukhang ito yung target niya eh. Yung Bombay Ben Monolith. Kaya lang hindi pumunta yung RC doon. Okay, pinoison niya na dito yung Furnace. Saan kaya ang entry niya dito? Malamang sa taas. Medyo risky sa may baba eh. O, taas nga. Taas ang entry ni Sinigang dito. Or ni Step. Meron siyang Eternal Tomb dito and isa lang yung Overgrowth spell na gamit niya. Parang nawala yung nawala yung stream ko sa blue up. Dito lang yung natira sa may black up. Okay, si King ay nandito sa may right side. Sa may baba. Okay, makukuha naman niya dito yung Town Hall part. Yung Root Rider na una na dito sa Rage Spell compartment. Gumamit siya ng Overgrowth spell dito sa may bandang Fire Speeder. Meron pa siyang King and Queen's ability. Meron pa siyang Free Spell and Totem spell dito. Teka, looking good pa to para kay Sinigang. Tignan natin kung makaka-survive siya dito sa part na to. Okay, beautiful free spell. 4 na defenses dito yung sakop ng kanyang free spell. Meron pa siyang Queen's ability. Meron pa siyang Spiky Ball dito. Okay, pinap niya na dito yung Magic Mirror Action Figure kay Queen. And si King dito ay may Spiky Ball pa. Teka lang, ayoko, baka ma-jinx ko kasi. May Totem spell pa dito si Sinigang, guys. 42 seconds remaining. Ang kapal pa ng troops niya dito. Meron pa multiple rocket balloons na nagsisilbing Coco Balloon para sa healers niya. Okay, tinamaan na multiple Seeking Airmans yung kanyang Sneezy. Last totem spell, ginamit niya na dito. Okay, meron pa siyang Spiky Ball. Wasakto, sir! Teka lang, binabanata ng Monolith. Uy, may... Grabe, boy pa yung Spirit Fox dito ni Sinigang. At mukhang masesecure nila dito ang first 3-star ng match. Wow! Ibang klase talaga si Sinigang, sir. Ibang klase ka talaga, paring Stephen. Nice hit. Beautiful RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Isipin niyo yun, hindi na nasunod yung plano niya doon, yung plan A niya, na kunin sa RC Walk tong part ng Bomb Hive and Monolith. Na 3-star niya pa rin. Ibang klase ka, sir. Grabe. Parang ready ang PHT Esports ngayong gabi. Gusto nilang durugin ng JSWFY. Solid. So, eto na. First attacker ng JSWFY, si Kari. Si Kari ang first attacker dito. At meron siyang dalang... Super Bowlers. Okay, Super Bowler Smash ang bound dito ni Kari. So, mag-i-start siya dito ng Warden Walk sa may left side. Si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay naka-Rage Gem Eternal Tomb. And then si Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay, nag-drop siya ng Flame Flinger dito sa may bandang taas. Super Bowlers ang dala dito ni Kari.
Ano yun? May narinig akong rocket balloons. Ayun, nasa may right side. Okay, nag-drop siya dito ng multiple rocket balloons sa may right side. So, nagpo-form siya ng funnel. Okay. Hindi niya nakukunin dito yung multi-gear kasi... Oo nga, okay, nice. Sige. Yung queen niya dito, binabanatan ng Dragon Duke. Ito na yung kanyang mga super bowlers. Totem spell pang distract sa Guardian. Tumago sa bomb hive, sir. Sobra ng isang tile. Okay, Baby Dragon sa may bandang right side and kasama si Barbarian King dito sa super bowlers niya kasi naka-Earthquake Boot, Spiky Ball. Yung Flame Flinger sa may left side, ang ganda ng value, makukuha pa din yung Multi-Gear Spell Tower and Scatter Shot. Hindi pa siya maabot dito ng X-Bow. Okay, nag-pop na agad siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Teka, medyo masakit tong... Nasaktan siya dito sa may Town Hall Park. Pero may mga super bowlers pa dito. Buhay pa naman yung 3 piraso ata nakikita ko. Si King naka-hold pa dito yung ability. Okay, nag-pop na siya dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball. Dinidisaster siya dito ng defending MP ni Tep. Galaxy, ayun! Aray ko! Dinidisaster siya ng defending MP. Galaxy, nakarami din yung defending MP ni Tep. Yung mga healers, tapos yung Grand Warden. Nasungkit ng defending MP, kaya lang out of spell support na dito si Kari. Yung Dragon Duke, low health na rin. Namatay na rin yung King niya dito sa may right, sa may gitna. Si Queen, action figure na lang yung natitira dito. Teka lang, sir! Teka lang! Basag pa at... Teka lang, may action figure kasi na nagsisilbing tank para kay Queen. 45 seconds remaining. Meron na lang dito multiple Tesla sa taas. May Super Wizard Tower. Meron siyang extra troops dito sa may kanan. Teka lang, may Super Minions pa. Wasak pa rin. Wasak pa rin to. ...24 seconds remaining. Oras na lang yung kalaban dito ni Kari. Meron pa siya mga super minions at meron pang action figure dito na naka-rage. Ayun na, nagmamadali na. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buildings na lang yung natitira dito. Huwag mo sabihin 99 to, sir. Majijinx ba natin to? Majijinx ba natin to? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wow! Nakabawi agad dito ang JSWFY ng 3-star. Akala ko magfe-failed na si Kari doon kasi namatay na maaga yung healers niya. Yung nabawasan ng kalahati, namatay pa yung Grand Warden, nawalan ng Rage Aura. Nakuha niya pa rin yung 3-star sa base ni Tep Gaming. Nice hit from Kari. Okay, next attacker dito ay si Limiel. Good luck. At meron siyang... RC Walk ba to? Or Queen and Warden Walk? Naka-Angry Jelly yung Queen. Queen and Warden Walk with Thrower Smash. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, Frosty. Si Queen, Magic Mirror Action Figure, Angry Jelly. Si Warden, Rage Gem, Life Gem with Sneezy. Si RC ay naka-Rocket Spear, Electro Boots with Spirit Fox. Okay, good luck. Para kay Limiel. Nabawi agad dito ng JSWFY yung Pondon 3-star ng PHT Esport galing kay Step or kay Sinigang. So tignan natin kung makakasecure ulit dito ng 3-star ang PHT Esport. Okay, nice. Pwede niya na i-recall. Hindi pa tapos yung duration ng Angry Jelly. Okay, ni-recall out na niya na. Ni-recall out niya na. Mukhang dito sa kanan ng entry ni Limiel. Hindi. Uy! Grabe! Dito sa ilalim, opposite side ng Town Hall. Okay. Yan ang gusto ko. Atapang atao. Diba? Eto na, kanyang mga throwers. Throwers with log launcher. Multiple rocket, multiple coco balloon. Uy, nasa front yung Queen niya dito. Mag-activate na ata yung ability. Naglo-low health na. Hindi hinihil ng healers. Okay. Eto na yung kanyang King and RC sa may left side para mag-counter funnel. Ang ganda ng ginawa ng log launcher dito. Nabutas yung mga walls papuntang gitna. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito ni Kari. And yung RC dito, maganda yung value. Maganda yung pwesto ng RC dito. Kailangan makuha na agad ng RC dito yung mga defenses sa may left side para yung thrower sa gitna lang. Ayan, napakaganda ng patting dito. Ang ganda ng flow ng troops and heroes ni Limiel dito and gumamit siya ng overgrowth spell sa may right side. Nice, nice. Looking good to para sa kanya. Meron pa siyang 2 totem spells. Ang dami pang throwers dito, guys. May Spiky Ball na lang siyang natitira dito. 2 totem spells and 1 free spell. Uy, pinapanatan sa... Namatay dito yung Archer Queen ni Limiel. Sayang. Okay, hindi ko alam ang plano niya sa 2 totem spell na natitira. Pero yung RC niya dito, buhay pa. Yung thrower sumama sa kaliwa. May mga healers pa naman dito. Si Warden, buhay pa para magbigay ng Rage Aura. Gumamit siya ng free spell sa may Fire Spitter. Kaya lang yung Warden niya tinutunaw ng multi-IT. Hindi hinihil lang healers. Aray ko!
Yun lang, sir. Yung healers nakatutok na naman sa throwers at unti-unti na nauubos ang troops dito ni Limiel, sir. Naku, patay. Hindi niya makukuha yung Town Hall. Aray ko. Ano nangyari? Ang ganda ng flow nun kanina. Naubos bigla. Hindi inabot yung Town Hall. Nice try lang para kay Limiel. Ang ganda kanina, di ba? Ang ganda nung kanina. Nandito yung mga multiple throwers niya. Ang dami, sobrang dami. Yung RC dito, buhay pa. Yung King, buhay pa. Kaya lang pagdating dito sa layer na to, naubos lahat. Yun lang. Nice try lang para kay Limiel, sayang. Nice defense para kay Kari. Nawala ka sa blue up, boss. Oo nga eh. Nag-end yung stream ko dun sa blue up. Sorry, hindi ko rin alam kung bakit. Sayang. Nice try lang para kay Limiel. So, tingnan natin. Good luck sa second attacker ng GSWFY. Ganun talaga pag esports mode, guys. Minsan nakala mo ang ganda nung mangyayari or tas bigla na lang mauubos yung troops mo. Okay, si David Way ang next attacker dito ng JSWFY. Base ni C5, yung babanatan niya dito. Okay, gamit niya dito yung RC Walk, Root Rider, Valkyrie Smash. Si RC ay naka-Haste Vial, Electro Boot, si Warden. Eternal Tomb, Rage Gem, si King, Ice Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen, Magic Mirror, Action Figure. Okay. RC Walk, Root Rider, Valkyrie Smash ang paborito ni paring David Way. Okay, gumamit siya ng quick spell dito and then, wow, ang ganda ng pating. Pwede niya i-inbi dito. Nice! Nagpop na siya dito ng Haste Vial. Pumasok siya sa double cycle ng RC Charge. Meron pa siyang 3 inbis dito. Okay, grabe yung value ng RC Charge dito, sir. Makukuha niya yung Bomb Hive. May 2 inbis pa siya. Binypass niya na dito yung Bomb Hive para makuha niya yung multi-IT. Tornado Trap activated. Nako, dahil dun sa Tornado Trap, hindi niya pa ata makukuha yung Bomb Hive. Hindi niya pa makukuha yung Bomb... Ay, nakuha? Sir, ang layo nun ah. Ang layo nun ah. Abot nung... Hindi niya nakuha yung multi-IT. Tinamaan yung Bomb Hive doon. Ang layo nung RC. Okay. Andito na yung kanyang mga Root Riders. Sa may multi-IT. Okay, paikot ng base. Ganda nung ano nun, ng RC Charge. Root Riders, Valkyries. Si Warden ay naka-Healing Tomb. Rage Gem and Eternal Tomb. Pero bibigyan siya ng problema nitong anong to. Ito to, bibigyan siya ng problema ng IT na hindi niya nakuha kanina. Possible banatan nito yung healers niya. Tignan nga natin. Okay, nandito na si Queen and King para mag-counter funnel sa may bandang taas. Eto, dinidisaster nga siya ng multi-IT, guys. Dinidisaster siya, pero hindi, makapal pa yung troops niya dito and meron siyang Eternal Tomb. Okay, Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito ni C5. Yung Warden dito, medyo namumula na. Magpapop na siya dito ng Eternal Tomb. Ito na, nagpop na rin siya ng Spiky Ball. Grabe, iniipit talaga ni David Way yung Eternal Tomb dito, sir. Ipit na ipit. Hindi niya pa rin pinapop yung Eternal Tomb. Grabe ka naman, sir. Napaka-pasensyoso mo naman. Okay, ayan, sa kanya pinap dito yung Eternal Tomb. Meron pa siya dito mga Root Riders. May Ice Golem pa, multiple Giants. May Yetis galing sa Troop Launcher. Si Queen, meron pa ditong Magic Mirror action figure. Si RC buhay pa rin? Wow! Meron na lang siya isang totem spell na natitira. Problema tong Fire Spitter na nakaharap sa mga remaining troops and heroes niya. May scatter shot pa dito and may defending Queen. Mukhang kakapusin dito si David Way. Teka lang. Time failed lang ata to. Niraratrat na ng Fire Spitter yung kanyang Warden. Okay, last totem spell. Ginamit niya na dito sa Ricochet Kano. Kaya lang niraratrat pa rin si Warden. Sir! 7 seconds remaining. Meron pang defending Queen dito. Kakapusin si David Way. Muntikan na. Si action figure na lang yung matitira dito. Nakadepensa yung base ni C5. Nice try lang para kay David Way. Muntikan na. Muntikan na, sir. Talagang naubos lang yung mga troops niya doon sa may bandang pa-town hall na. So, eto na si Tep Gaming. Meron siya ditong Zap Thrower Smash. Good luck. Si King ay naka-Spiky Ball, Snake Bracelet, Magic Mirror action figure, Life Gem, Rage Gem kay Warden, and Rocket Spear, Electro Boots. Uy! Ito na naman yung base ni ano. Hindi nagpapalit ng base si Ichanan to, no? Sa bagay, ang hirap na kasi 3-star na itong base na to, eh. Kahit sa Legend League, toxic to, eh. Okay, gumamit siya dito ng Zap, Quake sa may Bomb Hive, and ano nakuha niya? Ang dami, ah.
Bomb Hive, isang Rage Spell Tower, and isang Fire Spit. Hindi. Scatter Shot ba yun? Hindi rin eh. Ano yun? Isang multi-IT, isang Bomb Hive, and isang Spell Tower. Yun ata yung nakuha niya. Okay, ito na yung mga throwers sa may bandang taas. Si Queen and King para mag-counter funnel sa may left side. Okay, Skeleton Spell pang distract sa Monolith. Nag-drop na siya dito ng Troop Launcher. Ito masakit eh. Ito yung right side na to, yung Rage Spell compartment na yan. Once na mag-activate yung Rage Spell Tower, masakit yung multi-IT and yung Super Wizard Tower. Okay, Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito ni Ichanan 2. Medyo mag-i-split ata yung throwers dito ni Tep. Yung iba ay nasa may bandang taas. Especially wala siyang overgrowth spell dito, so medyo nag-split yung Queen. Busy sa Lava Pops, and then si King dito ay kasama ng RC. Kaya lang nategi na agad yung RC niya dito, ay yung King niya dito. Okay, gumamit siya dito ng Invis spell kay RC, and then nagpop siya ng Rocket Spear. Meron pa siya ditong Free Spell and Totem Spell. Kaya lang ang sakit nito. Ito, yung under ng Rage Spell na multi-IT. Ayan oh, sakit yan. Nategi na rin yung kanyang RC dito sa may ilalim. Si Queen na lang ang buhay dito, saka si Warden may action figure. Yung throwers niya dito, traffic pa rin, nagwo-walling. Last free spell, ginamit niya sa multi-IT. Meron pa siya isang totem spell ah. Okay, last totem spell, ginamit niya na rin dito. Kaya lang namatay na si Warden. Throwers with healers na lang matitira at makakadepensa yung base stage siya ng 2. Nice try lang. NT lang sa NT. Anong country po nag-champion, boss? Only esport. Hindi ko alam anong country ba sila. Hindi ko matandaan kung anong country yung only esport. Sinusuki ko na lang yan sa legend base na yan. Oy, nice. Na-alls. Ganda ng base. Low percentage pa. Baba ng percentage. Di ba lower bracket pa lang yung laban kagabi, boss? Oh. Lower bracket finals yung laban kagabi. Tapos, yung kasunod nun, yun nga, upper bracket grand finals na. Tinuloy nila kagabi. Di ko nga na-record eh. Sayang. Nice try lang para kay Tep Gaming. Nice defense naman para kay Ichanan 2. Relax lang. Suportahan natin ng mga Pinoy. Saka matindi tong kalaban nila, JSWFY ito. Ano ba kayo? JSWFY waiting sa upper bracket finals ng isang tournament. Good luck! Next attacker dito si Tropa 2. Wala si Tropa pa ilaw eh. So defender muna si Limiel. Meron siya ditong mass throwers and mass totem spells. Si King ay naka Giant Gauntlet Stick Horse with Phoenix, and then si Queen Magic Mirror action figure with Frosty. Si Warden ay naka Life Gem Rage Gem with Unicorn, and then si Dragon Duke ay naka Fireheart Stun Blaster. Ba't wala sila Meg? Di ko rin alam eh. Baka tulog na or baka busy siya. Okay, Lava Hound and Furnace yung laman dito ng CC ni Limiel. Si King ay nagpop na dito ng Giant Gauntlet sa may Rage Spell compartment. Papunta yung mga throwers niya sa may Town Hall part. Beautiful, ano tawag dito? Ice Golem. Okay. Teka lang. Medyo nag-struggle ata siya dito sa part na to. Hindi. Ginamit niya yung Poison Spell sa Lava Pop. So, inayaan niya yung Furnace dito. So, ito na yung kanyang Dragon Duke sa may bandang taas. Nag-drop siya ng Totem Spell. Okay. And another Totem Spell sa may Dragon Duke. Ang dami niyang throwers dito ah. Sobrang healthy pa. Ilang piraso pa to, sir? Sobrang dami. Kaya lang yung Dragon Duke dito natatraffic. Eto na, umangat na siya. Nandito na siya sa may Rage Spell compartment. Kaya lang binabanatan niya dito yung Fire Spitter. Overgrowth Spell, ginamit niya sa may Monolith, Multi-IT, and Multi-Gear. Meron pa siyang Stun Blaster dito. Pwede niya nang gamitin. Nice! Beautiful Stun Blaster. Meron pa siyang Skeleton Spell, 2 Totem Spell, and Free Spell. Meron pang ability si Queen. Magic Mirror Action Figure. Boy pa dito yung Dragon Duke. Gagamitan niya ba ng spell to, yung Air Defense? Para maligtas yung Dragon Duke? Okay, gagamitan niya. Nag-invest siya ng isang Totem Spell doon para sa Air Defense. So, may magre-regenerate pa dito yung kanyang Dragon Duke. Beautiful Free Spell para kay... Yun lang.
Niligtas niya dito yung Oy, buhay pa, buhay pa! Grabe ka naman, sir. Talagang pinaalagaan dito ni Tropa yung kanyang Warden kasi napaka-importante ng Rage Aura and Life Aura. Wasak na naman ata, sir. Meron pang Dragon Duke dito, pulado na kanina, tapos nakapag-regenerate pa. And then, ininvest niya dito yung lahat ng remaining spell sa Warden para mabuhay. So, napaka-importante ng Life and Rage Aura kasi. Grabe, ganda. Ganda ng spell management nito ni Tropa. Perfect spell management and timing. Wasak na naman ang base natin dito. Hindi nakadepensa ang base ni Limiel. Nice hit from Tropa 2 ng JSWFY. Husay. Ang husay talaga. Pag natalo ang PHT, walang bembang 1 week. Aray ko! Aray ko. Pag natalo ang PHT, mawawala pag-asa island sa Pilipinas. Hindi! Kalma lang kayo, guys. Okay, ito na si paring Strong. Si PHT Strong ay meron ditong Fireball Super Witch. Aba, mukhang ayaw na ni Strong sa Fireball Meteor Golems ah. Nag-switch na siya dito sa Fireball Super Witch. Okay, si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball, si Queen, Magic Mirror Action Figure, Fireball Rage Gem kay Warden, and Electro Boots Rocket Spear kay RC. Okay. Okay, 1 invi lang and then simple Guzmav Fireball. says shout out to number 1 top okay. tappers Jerome sa Lungguhit Distor. Double quick. Ooh, nice. So, patting over value palagi pag mga ganitong strat. Ito na yung kanyang mga super witches. Papunta sa may tunnel part. Oy, shoutout kay number 1 top tappers kay Jerome Distor. Thank you, bossing, sa pag-tap-tap. Okay. Ito na. Mga big boys with super witches. Andito na si Queen sa may left side. Lava Hound and Furnace yung laman ng CC dito. Oy, may headhunter kay Warden. Okay, nice. Nice snipe agad. Matalino yung Warden. Binanatan agad yung nag-iisang HH. Minsan kasi hindi napapansin yun eh. Hindi binabanatan. Uy! Aray ko! Tinamaan ng bomba yung healers dito! Aray ko! Isa pa! Strong yung healer mo! Strong! Tawe! Aray ko! Naubos yung healers niya. Hindi niya napansin yung bomb hive. Isang pirasong healer na lang yung natitira dito. Napaka-importante pa naman ng sustain dito sa ganitong strat. Isang healer na lang ang natitira. Pero buhay pa naman yung mga tatlong super witches niya. Andito na yung tatlong hero sa may bandang baba. Aray ko! Namatay na rin yung Grand Warden niya dito. Triple witches na lang ang natitira. Tatlong witches ba to? Tatlong super witches. Okay, Rage Spell. Kaya lang isang healer na lang yung natitira dito. Yung RC niya dito medyo low na rin. Gumamit siya ng Overgrowth Spell sa may Revenge Tower. Okay, Invis Spell kay RC. Nagpop na rin siya ng Spiky Ball kay King. Si Queen, meron pang ability. Meron pa siyang Rocket Spear kay RC dito. Okay, gumamit siya ng Totem Spell pang distract sa may Scatter Shot. And then nagpop siya ng Rocket Spear. Isang Super Witch na lang yung natitira dito with 1 healer sa may bandang gitna. Matatapos ba ng RC yung Rocket Spear? Yes, matatapos. Meron pa siyang Queen's ability. Tatlong spells pa yung natitira dito para kay Strong. Kaya lang yung RC niya dito. Teka lang, mababandahan pa ata ng Revenge Tower to. Ayun na nga, aray ko. Last invi, ginamit niya na dito. Sino na lang bubuhay dito? Si Queen. Si Queen na lang ang natitira. Sayang, nice try lang para kay Strong. And nice defense para kay David Way. Sayang. Yung bomb hive, ang sakit. Dito kanina, di niya napansin yung tatlong pirasong tumagos na bomba. Tinamaan yung healers niya. Naubos. Nice try lang, parang Strong. Enti langs. Uy! Grabe, 200k na tayo sa, tap-tap nyo pa lang. Solid kayo, guys. Maraming salamat sa pag-tap-tap. Uy, highest tap-tap ko ata yan. 200k. Highest ko yan. 200k. Kasi, nung mga nakaraan, parang ang highest ko ay nasa 100 plus eh. Nabit na natin yung highest tap-tap. Maraming salamat. Thank you sa mga tap-tappers dyan. Okay, ito na si Ichanan 2 at meron siyang Stick Horse, Giant Gauntlet Kicking. Nagpop na agad siya dito. So, paborito niyang strat to. Mass Throwers with Mass Totem Spell. So, ganito yung approach na ginagawa talaga nila eh. Ginagawang pang clear ng isang compartment yung King and then drop na lahat ng throwers. And yun na. Pang counter funnel din dito si Queen and yung Dragon Duke. Okay, Log Launcher yung gamit niya dito ng Siege Machine para ma-open up din yung walls and tamaan yung Monolith. Nice.
Si Queen ay naka-Magic Mirror action figure, si Warden Life Gem, Rage Gem, and then si Dragon Duke ay Fireheart Stand Blaster. Okay. Eto na yung kanyang Dragon Duke, level 9. Level 9 yung Dragon Duke. Ni Ichananto dito. Meron siyang overgrowth spell. Saan kanya kaya gagamitin to? Nasa gitna lahat ng healers, nasa gitna lahat ng throwers niya. Ganda ng pwesto ng Dragon Duke. Yung Queen sumama rin pala sa gitna. Okay. Meron pa siyang overgrowth spell. Si Dragon Duke dito, tinutulungan niya, nag-i-invest siya ng totem spell doon. Nagpop na rin pala siya ng Stand Blaster kanina. So ito pa, marami pa siyang throwers sa may bandang gitna. Si Queen dito, meron pang Magic Mirror action figure. Gumamit siya ng overgrowth spell sa may Revenge Tower. Nice. So pinirevent niya muna makareceive ng heavy damages galing sa Revenge Tower. So marami pa siyang spell support dito. 2 totem spell, 2 free spell, 1 invi. Grabe, ang dami naman ito. Parang wasak na naman ata to, sir. Teka lang. Tignan natin kung i-investan niya ng spells tong... Teka lang. Ba't ka nag-drop ng totem spell dun? Parang sinayang niya tong isang totem spell dito. Ito. Or baka nag-mistap lang. Pwede niyang i-invi to. Ayaw? Okay, hinayaan niya na mategi yung Dragon Duke doon. So, yung mga remaining spells niya dito ay para na lang siguro sa mga remaining throwers. Okay, nagpop na siya dito ng Magic Mirror action figure. And gumamit siya ng free spell sa may Revenge Tower and multi-IT. So, nagwo-walling yung Queen dito. Another free spell sa Revenge Tower and Monolith. 35 seconds remaining. Wala siyang pang clean up dito sa baba. Pwede niya na i-drop yung Headhunter. Ayan, okay. 27 seconds. Wasak na naman ata, sir. O 99. Hindi, abot ata to eh. Abot ata to. Ayun o, may minion, may booger. Ito na yung mga archer sa kanan. Teka lang. Grabe talaga ang JSWFY. Nice hit from Ichananto. Another 3-star attack. Di na naman nakadepensa ang PHT Esports dito. Grabe. As of the moment, lamang na lamang dito ang JSWFY. 3 stars. Lamang sila ng 3 stars at lamang din sila ng percentage. Grabe. Ang layo. Ang sakit. Wala na, GG na, kinuha na agad pusta. Okay, last attacker dito ng PHT Esports ay si C5. Good luck. Meron siya ditong Mass Throwers and Mass Totem Spells. Uy, okay, ganito rin. Parang yung same strat na ginagamit nila ng JSWFY, ni Ichananto. Si King ay naka-Giant Gauntlet Stick Horse with Angry Jelly. Si Queen ay Magic Mirror action figure. Si Warden ay Rage Gem, Life Gem. And then Electro Boots. Rocket Spear naman kay RC. Okay. Ito na si King para mag-counter funnel. Na naka-Angry Jelly. Totem Spell invested. And then nagpop na agad siya dito ng Giant Gauntlet. Lava Hound and Furnace yun naman ang CC dito ni Molly FC. Kailangan niya mag-counter funnel ata dito sa may baba. Teka lang. Mag-i-split yung throwers niya dito. Okay, nag-split na nga. Pupunta yung iba sa baba, pupunta yung iba sa taas. Hindi na clear ng RC dito. Aray ko, na-traffic yung RC niya dun sa taas. Ano yun? Saan na-traffic yung BK? Bakit di niya nakuha yung mga defenses dito sa taas? Sa Guardian ata, no? Distracted yung kanyang Barbarian King sa may Guardian. Doon nag-lock yung kanyang King. So, nag-split din dito yung mga throwers niya. Yung healers ay nasa may bandang thrower sa baba. And then si Warden sumama sa taas. Mayroong isang healer. And then si Queen nagpop na rin ng Magic Mirror action figure dito sa may baba. Si RC meron pa Rocket Spear. Meron pa siyang Invi and free spell dito. Overgrowth spell sa may bandang gitna. Sayang walang healers yung mga throwers niya sa taas. Nandito lahat sa may throwers sa baba. Okay, last free spell ginamit niya na sa defending hero and scatter shot. Nagpop na rin siya dito ng Rocket Spear. Out of spell support na si C5. Makakadepensa yung base ni Molly dito. Marami pa siyang thrower sa taas. Ang problema, wala siyang kukuha dito sa mga defenses na nasa gitna. Yung healers pa nandito sa may right side. Walang healers yung nasa taas. Andun pa naman yung majority ng throwers nasa may bandang taas. Si Warden dito ay aray ko. Tinamaan ng Bomb Hive. Pasakit talaga tong Bomb Hive na to eh. Nice try lang para kay C5. And nice defense para kay Molly. Aray ko. Na Headhunter yung BK kaya na slow. Oh. Na Headhunter tapos binabanatan ba yung Guardian? Guardian ba yung binabanatan ng ng BK doon? Seminar ko ulit si Strong at C5 yan kasi puro na lang bebe time, sabi ni Kings J. Paul. Oy, puro bebe time?
Baka busy sa bebe time nga. Tignan ko lang nang mabilis yung nangyari sa Barbarian King. Kasi walang nakuha yung BK. Ang nakuha lang ng BK, Wizard Tower and Air Defense. Guzmax says deserve mo ng ganyan likes Kenji next time followers naman. Na-headhunter nga guys, GGNG. ayun oh. Ano nga, na-headhunter, isang pirasong headhunter lang na disaster. Bukas guys, medyo maganda yung laban, dalawang Pinoy. Huwag kayo mambash kasi sa mga Pinoy. Ano ba kayo? Buti nga may mga Pinoy teams Guzmax na says nagko-compete gigil eh. ko tap na lang ihan. Buti nga may mga Pinoy teams tayo na nagko-compete dito sa international tournament. Eh. Nakakalaban nila tong mga top tier teams eh, di ba? Suportahan natin sila. Support na lang natin, huwag nyo na i-bash. Kalma lang kayo. Saka hindi talaga biro mag-compete dito sa mga tournaments. Napakahirap nito. Hindi to madali. Okay, si Molly dito ang last attacker at meron siyang Hydra. Okay, Hydra Mass Totem Spells. Okay, nag-start siya dito ng Flame Flinger sa may right side and then Dragon Duke sa may baba. Nag-pop na agad siya dito ng Stun Blaster. Naka-Fire Heart and Stun Blaster yung Dragon Duke dito with Angry Jelly, Tornado Trap activated. Nagpo-funnel siya both sides sa may bandang kanan and dito sa baba. So malamang dito yung pasok ng Hydra niya sa may bandang 4 o'clock. Okay, nategi na dito yung kanyang Dragon Duke. Meron naman siyang dalawang revive spell dito. Ay, hindi! Uy, unpredicted dito si Molly! Sa kaliwa pala ang pasok ng kanyang Hydra. Akala ko dito sa may right side, then dito pala sa may left side. Okay. Sa opposite side ng Fire Speeder. Pwede na siya mag-pop ng Eternal Tomb. Nice. Pop na siya ng Eternal Tomb dito kay Guzmax says Warden. pa 300k na to boss Kizek Yunoya. Meteor Staff and Dark Orb dito yung equipments ni MP. And then si Queen ay naka Magic Mirror action figure. Okay. May poison spell siya dito. Hindi niya na ata nakita yung Furnace. Okay, gumamit siya dito ng Overgrowth spell sa Bomb Hive. Hindi niya na pinoison yung Furnace dito. Teka lang, sir. Yung Town Hall. Walang kukuha ng Town Hall. Hoy! 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 Walang kukuha ng Town Hall. Okay, ginamit niya yung revive spell dito kay Dragon Duke. Kaya lang papunta sa baba to. Yung Town Hall walang kukuha. Mapipiso pa ata si tropa. Walang kukuha ng Town Hall, guys. Okay, gumamit siya ng Dark Orb dito sa may bandang taas. Kaya lang, yun nga, wala na siyang troops dito para mag-secure ng Town Hall. Meron pa ditong Bomb Hive, Revenge Tower, and Multi-IT. So, makakadepensa dito na maganda yung base ni Strong. Yun nga lang, hindi na enough. Hindi na enough. Kahit na piso dito ang JSWFY. Kahit nga hindi na umatak to si Molly, lamang sila ng stars. Dahil nga nakatatlong 3-star attacks dito ang JSWFY. Grabe. So ito ay parang substitute player lang nila, si Molly. Siguro ba kasi, tol, sali ka muna, tulog yung isa. Pre, liga muna dito, tulog yung isa. Okay, ginamit niya dito yung last revive spell sa Dragon Duke. May rage spell pa siya dito, 30 seconds remaining. Teka lang, may pag-asa pa ata to, may Dragon Duke. Kaya lang, busy pa siya dito sa Lava Hound. Aray ko, ayun, nagigigil sa Lava Hound. At, ay na nga, hindi talaga niya makukuha yung Town Hall. Nanggigil na naman yung Dragon Duke sa Lava Hound. May naalala ako dun sa Lava Hound saka Dragon Duke. Anyways, nice try lang para kay Molly. So, yun nga, panalo na dito ang JSWFY. Good, congratulations sa JSWFY for winning this round against PHT Esports dito sa FWC tournament. So, ayan, sila magpo-proceed next round. Di ko alam kung round robin to or single elimination lang. Pero yun nga, congratulations sa JSWFY. Good game well played sa PHT Esports. Sayang, bawi sa susunod.